May time ba when you nasa rescue kayo, hindi kayo kumakain ng mahabang oras? Meron ba? Meron. Paano kayo makaka-rescue na hindi pa kumakain, di ba? Yung iba, nanlalata. When you practice this lifestyle, low carb, doing fasting, maggagampanan ninyo saving lives. Imagine mo, energetic ka. Because when you shift to a low carb nutrition of eating, saan kumukuha ng energy? Sa fats ninyo. Kaya maraming naglo-low carb, mga obese, mga overweight. Why? Mas mabilis silang pumayat. Because nako-consume nila yung fats, not the sugar, not the carbohydrates. Kasi pagka-carbohydrates, ang energy nyo is sugar. Pagka na-deplete na ang energy, yung sugar, lalata na. Imagine mo, Coast Guard, saving sa mga rescue, practicing low carb with fat as their energy. Ay, ang lakas nyo. Believe ako dyan. Okay? So, yes, there are studies. Nag-research ako dyan. Athletes did a low carb practice for 12 weeks. Nag-improve ang kanilang stamina, ang endurance nila. Imagine mo. Imagine nyo ako noon dati ako, 93 kilogram. Tatakbo ng marathon. Hindi ko yata matatapos yun. Hindi ko matatapos yun. Bakit? I'm too heavy. So you need to change your lifestyle. Okay? Yes. Naiintindihan ko ang mga situation na malalaki ang fatty liver, usually malalaki ang mga andito yung mga problem nila. Okay? You can address that. Strict low carb, 1 month, lumuluwang ang damit. 2 months, tumilit ang tiyan. Yes, laki ng tiyan ko nun. 2 months, mag-cut down kayo ng carbs. Yes. Lilit ang tiyan ninyo. And marami na pong nag-i-improve ang health by doing the low carb nutrition. Di ako kailangan ko ng rice. Manghihina ko. Yes, there will be transitioning. It will take 1 month. Once na nag-adapt kayo, mag-i-improve kayo. Isipin nyo na lang nung sinauna, mga caveman, ano ang kanilang diet? Protein. Wala pang gulay noon. Wala pa. And they will hunt bago makakain. So, kung malaki ang tiyan nila, mabigat sila, sa tingin nyo makakahuli sila? Hindi. So they are fit. Fit na tumatakbo, fit na makahuli mga kakainin nila. Okay? So, when you change your lifestyle, eto na. It can give you energy. It makes your whole body healthier and walang mga diseases. You can save lives. Okay? And nag-start ako 2019 from 93 to 68 kilogram. Pwede yan. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa na maging ganito. Imagine mo, ganyan ang inyong appearance, magagampanan ninyo ang inyong tungkulin, saving lives, lahat. And, syempre, uplifting sa buong
Coast Guard. And hopefully, na-educate kayo and hopefully ma-start din ninyo how to keep your form fit, not only the appearance, physical, spiritual, and mental. And when you adapt, you will evolve to be the best version of yourself. So proper nutrition, do fasting, and have an active lifestyle. Adapt and evolve. Yes, next. My page. If you can follow it, no? Dr. Brian Aubrey Castillo. Nasa, ano pa lang pa. 12K pa lang. Ngayon, nasa 467,000 followers. And you can watch my mga videos doon. It can help, yes, reverse mga health condition for your family, your siblings, your friends, and for yourself also. Okay? Makita ninyo sarili nyo evolving, being the best version of yourself. Aba, proud na proud ang Pilipinas that you will be the best version na magagampanan ang inyong tungkulin. Saving lives. Thank you and God bless. Okay. If you have questions, you can ask. Yes. Sir, good morning, sir. What's the good alternative if yung fuel for my body, I won't get it from carbs? What's the good alternative? Fats. Yan yung alternative na fuel natin. Kasi there are two energy ng katawan natin. Carbohydrates and fats. Yan dalawang yan. So, when you cut the carbohydrates, ang katawan natin is very intelligent. Maghahanap siya ng other source of energy, which is the fats. Unlimited supply yan. If there are 2,000 calories, no, na i-burn ng na sugar or carbohydrates, 20,000 to 100,000 calories sa fats. Stored na yan sa inyo. Dala-dala nyo na. Okay? You don't need sugar. Why? Your liver produce sugar. Pag kailangan ng katawan, nagproproduce ang ating liver. Kayo yung mga mahilig mag-sugar, sobra ang sugar ninyo. Okay? Kaya, you can change yung energy mo from carbohydrates to fats. There are 3 macronutrients, yung protein, fats, and carbohydrates. Okay? Kadalasan, carbohydrates, kinukuha natin yung energy. Yan yung tinatawag na go food. Di ba? Bakit tatanggalin yung kanin ko? Tinapay ko? Eh, yan yung source of energy ko eh. Go food. Di ba? Nagulat ako. Because when I did the low carb, cut ako ng rice, tinanggal bread, pasta, noodles, tinanggal ko. Yes, sa umpisa. Uy, sabi ko, mabagal na ako, lalo pa akong bumagal. Di ba? Performance, biglang, uy. But it took me 1 month. Trust the process. Tinuloy-tuloy ko. After 1 month, uy, bumibilis yung takbo ko. Yung bike ko, bumibilis din. But after a year of doing this lifestyle, low carb, after 1 year, ako, kulelat ako pag nag-finish palagi sa mga races, triathlon, duathlon. Last, sa grupo. Sila nakabihis na, ako pa finish line pa lang eh. But after a year of doing low carb, in my age category, 3rd. Uy, hindi ko ito na-experience. Nag-3rd. Next race, nag-2nd. And sometimes, nagpa-1st. Never ko nakatanggap ng ganong sa mga races na nagtatap
top 3, top 5, okay na eh. Imagine mo yung top 3 pa. Pagka sa amin, top 10, tuwang-tuwa na kami. Top 10. But if you're nasa top 3, 1, or ikaw yung champion, aba, iba yun ah. Okay? So, mag-i-improve din ang inyong athletic capability. Hindi siya madali. Mahirap siya. Okay? Pero kung gusto niyo mag-improve, doon ko na realize na nung nag-low carb ako, doon ko lang na-experience na mag-improve ang health ko. Doon ko rin na-experience na nag-improve lahat sa akin. So, well, I want to share etong nutrition na to because I want you guys na mag-improve ang health. Pero individualized din to, you need consultation kung kailangan. Yung iba, marami nagme-message sa akin, Doc, thank you so much. Hindi ko to kilala. Nagme-message lang sa akin. Nag-lose ako ng 10 kilogram. Yung mga laboratories ko, ang tataas dati. Ngayon, ang gaganda. Maraming natutuwa sa kanyang health. Okay? Well, katulad ng mahirap talagang tanggalin. We are a nation of rice, a nation of bread. Mahirap talagang ang low carb. Kasi kailangan natin yan eh. But if you have health condition and hindi nag-i-improve ang health nyo doing this high carb nutrition, kung hindi nag-i-improve, try nyo ang low carb. Sa mga athletic or sa mga walang health condition, katulad nyo, you can have 100 grams of carbohydrates per day. Kung very active kayo, you will need that. Okay, 100 grams is 1 to 2 cups. 2 cups of rice per day, not per meal. You can do that. Per day. Yes. Sir, as you mentioned a while ago, sir, yung remove the bread from from our meal. How about sir eating wheat bread? Okay, same lang yan. Wheat bread or yung ordinary bread, White bread, sir. white bread, same. Same, sir. Starch yan eh. Talagang tatanggalin nyo. Yung mga may GERD dyan, tanggalin nyo ang bread nyo. Tanggalin nyo ang pasta, noodles. Why? You do not chew your pasta eh. Lunok lang kayo ng lunok. Chew some, then lunok. Tapos bread, tanggalin nyo. Mapapansin nyo, ma-address yung GERD ninyo. Tong chan, tanggalin nyo yung mga bread. Pasta, tanggalin ninyo. Magugulat kayo. Tumilit siya. Lalo na kung may everyday activity kayo. Pagka may exercise kayo, mas nababurn pa yan eh. When you do exercise in a fasted state, I do that. Yes. Pero about sir, yung shirataki rice. Okay. Yes, shirataki rice is also starch. If you are diabetic, out. If you are diabetic. Yung wet shirataki ang okay. Yung dry shirataki, may starch pa rin siya. Pero, well, check nyo. If yung sugar nyo hindi tumaas, okay siya sa inyo. Kasi, ang sugar naman natin, depende sa activity din ng tao eh. So if you're not active, and I'm sure, hindi kayo sedentary, active kayo. Ang problem lang, pagka medyo overweight na kayo, mas marami yung kinakain nyo kaysa yung ina-active nyo. Because you cannot out-exercise a bad diet. How? Bigyan ko kayo ng example. When you do a stationary bike for 45 minutes, you only burn 400 calories. Pag kumain kayo sa isang fast food, isang meal, that's 1,300 calories. 1 meal lang yun. And if you have 3 meals, 1,3, that's 3,9. Minus 400. Diba? 45 minutes lang yun, stationary bike.
hindi nyo ma-exercise yung bad eating ninyo. Kaya nga, eat when hungry, stop when full. Sabi ko sa mga patient ko, okay, focus ka lang dito sa nutrient dense. Tanggalin mo ang kanin, tinapay, pansit. Pag magutom ka ng 5 times, 10 times, dito ka lang kumain. Huwag kang kakain ng ganito. Eventually, after 1 week, 2 weeks, ay, hindi na ako nagugutom. I do 2 meal a day. Once a week or twice a week, 1 meal a day pag nasa hospital ako. From 8 a.m. to 5 p.m., usually, nakakauwi na ako 7 or 8 p.m. Yun na yung first meal ko pagka nasa ACE-QC. Sa hospital ako pagka may mga consultation. Pero palagi, 2 meal a day, 12 noon or 1 p.m. kumakain ako. First meal. Yes. Sir, another question, sir. Sir, about naman sir sa mga sa mga toddlers, sir. Applicable ba sir na i-remove yung mga fruits and yung starchy na apples? Okay, toddlers. Okay. Alam niyo ho ba, pagka nasa sinapupunan, low carb ang mga babies, fetus, walang carbs kinakain dun sa loob. Puro fats. Kaya nga pag silang, ina-advise ko lahat ng mga mommy, breastfeeding. Fats yun. Pagka nag-formula ka na, yun ang carbohydrates. Puro sugar. Now, pagka toddlers or mga bata pa, no? Yes, they can eat carbs kasi very active sila. Yung metabolism ng mga bata, napakataas pa. So, they can eat rice, vegetable, fruits, wag yung process, wag yung sugar. So sir, okay lang yun sir. Yes. May sir yung anak sir sa fruits tsaka Yes, okay lang yun. Okay? Pagdating kasi ng 35 years old and above, bumababa ang metabolism ninyo. Kaya hindi na siya katulad noon na marami kayong kumain noon, exercise, ang bilis pumayat. 35 and above, nahihirapan na. So you need to choose talaga yung mga pagkain na mas healthier sa inyo. Okay? Yes. Yes. Thank you sir. Sir, may ask you, sir. Hindi na kasi nakalagay sa presentation is yung may PCOS. Okay. Yung sa babae na may PCOS, sir, may possibility ba na magagamot yun? Yes. Yes. Ang dami ko ng mga patient, no? May mga wife ng husband ng patient ko, yung wife, napasama sa husband niya, nag-low carb. Meron din ako mga PCOS patient, ngayon buntis. Alam niyo usually ang advice ng mga OB sa mga PCOS, lose weight. Eh alam mo mga babae, mahilig sa sweets, chocolate, no? Mahilig sila doon. So, pagka may mga PCOS, you address the food, all will follow. May mga nabubuntis. Mga PCOS mahirap kasi mabuntis. Kaya nga nagpapaalaga sa mga OB, pero usually binibigyan nila ng medication na advice for na mag-lose ng weight, hindi nila magawa. Why? Addicting kasi ang carbohydrates. Hindi natin mapipigilan. Sino ba napigilan yung mga addict? Di ba ang hirap? I-rehab nyo yun. Kaya pag addicted ka sa sugar, kahit sabihin pa nung mahilig sa sugar, yes, tipigilan ko na to. Pag hindi malakas ang willpower niya, kukunti lang eh. Kukunti lang yung malalakas ang willpower. Halos lahat mahina sa temptation. Kaya pagka napadaan ka sa mga favorite mo na mga sugar, ay, kahit kakakausap mo lang kay Doc Bry, Doc, hindi na ako kakain. Pag nakakita yan, nakaamoy. Wala siyang magagawa. May sariling gagalaw ang kanyang kamay, gagalaw ang kanyang bibig. Kusa. Mahirap. But if you're thinking of your health, yes, and hopefully, masupport ninyo ang inyong mga partner na to be healthy din. Hindi siya madali, but yes. Sir, may yung
friend ko kasi sir, fit naman yung katawan niya, pero may kinahirapan siya mag-fitness. Nandito siya sir. So, hindi siya fit. Because may abnormality sa kanyang sa katawan. Yes. So, tanungin mo kung ano yung kanyang kinakain, the usual. Kung puro, di ba, palagi kayo, alam mo ngayon ko lang pag kami handaan, lumalabas. Di ba dati, pag may handaan, yes! Oh, may salo-salo. Magluluto si ganyan. Okay? Bakit ngayon palagi nasa labas? Wala nang naguhugas. Wala nang mapapagod ka, nanay. Luto ka ng luto, mapapagod ka. Labas na tayo. Yun ang problem. Kasi ang pagkain sa mga fast food or pagkain sa mga restaurant, may mga ingredients na yan that make them palatable to the customers. Kaya binabalik-balikan. Pero, yun yung nagkokos ng danger sa ating health. Hindi ngayon, pero after 5 years, 10 years, may damage. Kaya patas ng patas ang mga may sakit na cancer, CKD, yes, pati diabetes, andyan, pataas na yan. 2010, less than 1 million Filipinos are diabetic. Alam nyo, ang expected nila sa 2030, times 3 million. If we do not stop, etong mga eating of high carb, sugary foods, processed food, by 2030, almost 3 million Filipinos diabetic. And ano ba diabetic? Complication, bulag, stroke, heart attack, CKD. Imagine mo ang maintenance. So sweldo kayo, bibigay niyo sa inyong mga magulang or sa mga asawa ninyo or kayo, may diabetes kayo, maintenance. Pagka naka-CKD, may maintenance pa rin. I have patient 80,000 a month ang maintenance. 80,000. Hi. 10 buwan. Magkano yun? Yes, 45,000 a month maintenance. 20,000 a month. In 1 year, magkano naipon mo doon? Diba? If you are healthy without maintenance, saan na pupunta ang ating pera? Sa ating family. Hindi dun sa maintenance. Okay? Yes. Again, sir, just clarification, sir. In my hometown kasi, sir, sa mga bundok-bundok, sir, ang kinakain nilang rice, sir, about sa rice, sir, is corn rice, sir. Okay din siya, sir, for diet, sir. Okay. So, province naman to, no? Okay. If sa province kasi very active sila, nagsasaka, namumundok. Naranasan ko kasi 2 years ako sa province din. So, laking probinsya din ako. So, I know yung mga tao doon, wala pang processed food nun eh. Yung iba nga, galing bundok, magdadala ng manok, baboy, or mga alaga, ipapalit sa delata. These are processed food. Okay? If you're eating healthy, yes, corn rice, carbs, well, pwede ka naman 100 grams. No? Ang mga tao nun, naalala ko, tinatakal lang namin yung mga pagkain. Tapos, lalabas na. Puro takbo, akyat ng puno. Very active ang mga tao nun. Ngayon, hindi na. Meron ka ba nakikita pang mga batang umakyat ng puno? Naranasan ko yun. Okay? Pero ngayon, wala na. So, nagiging sedentary ang mga tao. So, well, yan yung modernization at sinasabi. Kasama dyan, mga disadvantage. May advantage, may disadvantage. The disadvantage is our health. Kasi kung hindi natin maging active, exercise, then choosing the food,
wala, papunta tayo sa sakit. Okay naman yun. Wala namang problem. As long as walang mga processed food, sugar drink, and they're not obese. Kadalasan ng sakit sa mga province, ang mga namamatay doon, ulcer. Mga pneumonia. Yan yung panahon noon eh. Imagine mo, hindi kumakain. Di ba? Walang makain yung iba. So, ulcer. Bleeding, na loss of blood due to ulcer. Nalala ko yung lola ko. So, iba ang mga activity, iba ang generation ngayon sa generation noon. So, choose your food wisely. And pagka naging overweight na kayo, may kailangan nyo ng dapat gawin. Okay? Kasi mako-compromise talaga ang inyong health. And yung service nyo, mako-compromise. Kahit na magaling kayong lumangoy, no? Imagine mo ako 40 years old bago matutong lumangoy. Okay? So, at least kayo, sigurado magaling kayong lumangoy. Okay? And everything has a reason. So, kung etong choices na foods na kakainin ninyo, tingnan nyo magiging benefits sa health ninyo. Kung eto naman ang choice, makikita nyo yan through the years. Kung nagkakasakit kayo, meron kayong ginagawang mali. And hopefully, no, ma-address. And yung motto ng Philippine Coast Guard, saving lives, maano natin, no, sa puso natin, and ma-provide natin sa Filipino people. Okay? Thank you.